Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito nyo, ng paborito kong programa. Next! Ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama rin natin ang ating abogado ng bayan, ang abogado de Campanilla, ang walang iba, no other, Attorney Danny Con. Maraming salamat, abogada de Campanilla, sa ating mga kababayan na nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo-lalo na yung mga nanonood sa TV, UP YouTube Live, Facebook Live, at sa Signal Channel 101. Nako, Maring Yaw, kamusta ka na dyan? Get well soon. Namimiss mo ba si Maring Yaw? Well, namimiss ko rin. Talaga? Pero pag nandito ka, wala. Hindi natin mamimiss siyempre. Pag nandito ka. Di naman. Namimiss natin siyempre si Maring Yaw. Diba? Pagaling ka. Diba? Pero, isa pa, aside from the fact na wala po si Maring Yaw, meron pa pong nawawala dito sa programa natin. Ay, alam ko yan. Ano? Yung mikropono. Panginoon ko. Oo. Kulang po ng mikropono. Kulang pa po kami ng mikropono. Ayan. Oo. Sana merong mag-donate, ano? Oo. Parang araw-araw kayo ito nagpaparinig. Wala pa no? Pero parang nagtetengang kawali. Kung hindi makuha sa parinig, di kinakailangang ug-ugin. Alam ko, minsan hindi ko talaga alam, ug-ugin. Yug-yugin. Yug-yugin. It's the same. It's the same. Kung minsan talaga, hindi ko naman alam kung saan mo napupulot yung ang mga words mo. Tulad nung isang araw, nagpabili ako ng saging na latunda na may kalawang kasi yun daw ang gusto niya. Di, bumili naman yung kaibigan ko na nagpunta sa palengke. Pagdating, di sabi ko, matamis ba? Kasi puro kalawang. Sabi niya, matamis pero parang nahilakbutan. Sabi ko, kasi po ang saging. Ano naman yung nahilakbutan na yan, di ba? Kasi po ba nakakita po kayo ng saging, yung piling ng saging, nakapila po, magkakadikit yung saging. Maganda, parang pamaypay, di ba? Parang fan. Parang suklay. Okay, nakaganon. Pamaypay na nga, suklay. Ito na, bili nilang saging. Mga nakatikwas ang mga saging. Anong direksyon yun? Anong direksyon? Para bang natakot. Oo. Pero nakakagulat, di ba? Ano ba naman yan? Nahilakbutan. Nakakasakit ng ulo ko minsan. But anyway, di ba? Yan, sabi sa'yo, mag-isip ka ng mga Filipino words na panggitla sa ating mga manonood. But anyway, aside from para paigtingin, siguro sasabihin niya mali yun, ang inyong vocabulary in Tagalog, dito po sa programa natin, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, sa ating mga relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, talagang napaka-importante po na may alam kayo tungkol sa batas. Kasi sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one, di ba? From compliance. So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang po sa mga numero na makikita nyo sa inyong mga screen. Para po sa ating mga Globe users, please text or call 0954-310-0331. Sa atin ng mga smart users, 0961-770-8807. Pwede rin kayo mag-iwan ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. Hindi, pero dahil hanggat iisa po ang microphone namin, Oo, hindi po kami makakatanggap ng callers. Oo, kaya
mag-text na lang po muna. Text lang po kayo. Text muna. Oo. Diba? Icebreaker na. Ito na. Ang paborito sige. mong parte ng programa. Sige, tanong mo. So, why did the lawyer break up with his partner? Lack of appeal. Natawa ka ba sa joke mo? Gusto mo akong tumawa? Hindi naman. So, kung meron po kayong mas nakakatawang lawyer joke, pwede nyo pong i-text o at itawag. babasahin po namin. Correct. At tingnan natin kung matatawa rin kayo. So, let's get the ball rolling. Text in question, number 1. Di ba? Galing kay Lester from Rizal. Attorney, pwede bang tumestigo ang bata o menor de edad sa korte dahil siya naman ang nasa actual na insidente? Ina-assume natin na itong batang ito ay meron ng sapat na pag-iisip para maintindihan niya kung ano yung narinig niya, kung ano yung nakita niya, at meron siyang sapat na kakayahan na ito ay ikwento sa husgado. Wala po namang kasing nagbabawal na ang isang menor de edad, batang murang, tayo ang mag-asawang deubo. Hindi natin kampanilya, deubo. Sana lumipas na. Oo. Diba? Baka allergy lang. Allergy po, allergy. Mataas daw ang pollen content ng Ngayon. hangin ngayon. Okay. Sige, mabalik tayo rito. So, ang child na ba? witness. Yan. Pwede bang magkaroon ng child witness sa mga kaso? Kaya pwede naman po. Pero yun nga ang mga kondisyon. Kaya lang, sapagkat ang isang bata ay murang-mura ang kanyang pag-iisip, ang kanyang damdamin, kinakailangan pong maingat tayo sa pagtitistigo niya kasi baka maging traumatic. Correct. Kaya Para naman sa merong bata. di ba? Merong rules ang Korte Suprema sa kung paano or ano yung pwedeng mga gawin in case na merong child witness para naman hindi ma-traumatize yung bata. Ay, pakisabi mo nga, sweetheart. Siya po ang eksperto ron sa mga bata-bata. Ayan, sige, pakisabi mo Ano dyan. ba? Ang dami-daming nanonood. Mo mga akong sweetheart naman kasi. Kasi yun ang nanakagawihan kong itawag sa'yo. Sweetheart. Ano ba? Nadidistract tuloy ako. But anyway, meron pong rules talaga ang Korte Suprema kung paano mag-examine ng isang child witness, di ba? Whether siya yung biktima or whether siya ay talagang witness, di ba? Pag Na sinabi kailangan nating examine kung paano siya tatanungin. Oo. Kung alam niyo naman yung sa korte, 'di ba, yung lawyer, 'di ba? Talagang ginayanig niya yung ano Baka yung bata usually talagang yayanigin niya lalo na kung 'di ba yung mukhang yung nagsisinungaling. abogado ng kabila ang mag-examine dun sa witness, talagang tatakutin niya. Gigibain niya ang kanyang testimony. Or kung minsan matatakot yung bata na makita lang niya yung perpetrator, 'di ba? Yung akusado halimbawa. Baka makita lang pa lang niya, matraumatize na yung bata. Kaya dun po sa rules ng Supreme Court tungkol sa pag-examine sa isang child witness, meron po silang mga ina-allow na usually hindi pinapayagan pag matanda na ang testigo. So, pwedeng magkaroon ng shield para hindi makita ng bata yung akusado. So, halimbawa. merong takip. Pwedeng magkaroon ng takip. Pwedeng hindi dun sa korte mismo mag-testify yung bata. Sa ibang lugar. Sa ibang lugar, sa ibang kwarto. Pwedeng i-video, di ba? I-video na lang. Yung mga close link TV, kung tawagin nila. So, usually hindi kasi pinapayagan yan, di ba? Dapat harapan, face to face. Pero yun, pag bata, pwede. Pati yung paraan ng pagtatanong, pwedeng mag-ask ng leading questions kasi pag regular bawal ang leading, di ba? Objection, Your Honor, leading. Kasi yun yung nagsasuggest ng sagot na tanong. Pero pag bata, baka pwedeng payagan. Yung bata, kung kinakailangan niya ng suporta habang nagte-testify siya, pwede siyang magkaroon ng kasama. Pwede siyang magkaroon ng kanyang emotional security items, di ba? Kung meron siyang security blanket, meron siyang stuffed toy na kailangan hawakan, papayagan siya. So, meron po tayong rules. So, pinapayagan na magkaroon ng child witness. Siyempre, i-assess na. Bahala na yung korte
kung sa patingin niya ay credible yung bata, di ba? Na nagsasabi ng totoo. Diba? Although usually pag bata, mahirap magsinungaling yan eh. Kaya lang, siyempre, kung tama yung kanyang pagkakaintindi doon sa kanyang nadinig o doon sa kanyang namalas. So, in short, pwede pong pinapayagan po na magkaroon ng child witness, pero meron po tayong rules para pangalagaan din yung bata na hindi siya matraumatize. Yun. So, okay, dapat Edi- daw wag masyadong lalayo. Oo nga pala. Sa mikropono, hindi Ay. naman tayong dalawa. Ano ba? Okay rin yun. So, Fiona. Naku, kaano-ano kaya niya si Shrek? From Caloocan City. Hello po, attorney. Ask lang ako ng advice kasi hindi na daw kami pwede tulungan ng PAW dahil daw po galing daw po ng PAW yung abogado ng Kalibalang Kampo. Ganun po ba talaga, attorney? Sa akin pong pagkakaintindi, hindi naman. Kasi po, pinapayagan nilang gumawa sila ng Great Wall. Ano to? Yung China China Wall. Wall. China Wall. Para po... Although tama ka kasi yung China Wall, di ba? The Great the Wall Great of China. Wall of China. So, naalala ko yung Great Wall of China. Kaya naman tinawag nilang China Wall yan. Correct. Okay. Ano po ba yung China Wall? Na maski sila ay isang ahensya lamang ng gobyerno, sama-sama sila, doon sa kaso na yon, kung ang abogado nung unang kampo ay PAW, dapat hindi sila magkakilala, hindi sila magkasama Hindi sa nila opisina. dapat pag-uusapan yung kaso. Yung kaso na yon kasi nga ay meron silang China Wall sa kanilang pagitan. Kaya hindi sila dapat nagko-compare, hindi sila dapat nagkukutsaba, at hindi dapat sila nakikialam. Okay. Alam ko dati parang naging debate yan, di ba? Kasi meron nagsasabi na hindi pwede yan kasi may conflict of interest, kuno-kuno, ganyan. Sabi naman, ay hindi, pwede yan. Di ba? Wala namang conflict dyan. Kasi yung mga abogado dapat Kasi, alam nila. Na, ang mangyayari kasi doon, public attorney siya. Kasi kung criminal po ang kaso, ang uusig doon sa suspect, sa akusado, ay ang piskal. At ang magtatanggol doon sa akusado, yung PAW. Kaya lang, yung pong PAW ay hindi limited sa criminal cases. Pwede po na mga civil cases ay hawakan din nila. Sa civil cases po, 2 pribadong tao ang nag-aaway. Ang mangyayari po dyan, unahan sila ng pagpunta sa PAW. Kasi kung sino yung nauna, hindi na makakahabol yung nahuli. Hindi na makakakuha ng libreng serbisyo yung nahuli. Hindi po maganda yon. Sila naman ang public defender. Kaya inalaw po ang PAW na magkaroon sila ng China Wall. Para po pwede silang humawak ng maski magkalabang partido sa at kaso. parang ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi, Yes, pwede yan. pwede yan. So, meron po tayong mga live viewers, di ba? Si Kat Medina, si Oni Rafa, si Teresa Tarayo. Magandang gabi po. At sana ipagpatuloy nyo na panoorin at makinig dito sa Abogado de Campanilla. Yan. Sandali, uubo muna yung... Abogado de Abogado. Campanilla. O sige, tumabi ka muna dyan. Away from our one and only microphone. But in any case, pwede na nating basahin ang text in question ni sige. Lena. 45 years old, galing po ng Mindoro. Sabi niya, attorney, kasal po kami ng foreigner kong husband sa Canada at dito sa Pilipinas. 2 beses ang 2 pinakasalan. beses. Talagang ayaw pakawalan. Oo. Ngayon, gusto ko na pong makipaghiwalay kasi nahuli ko po na may iba siyang babae. Nambababae pala yan. Masama talaga yan, di ba? Oo, dapat hindi kayo nambababae. Oo, hindi lang ho ito ang unang beses ko siyang nahuli. Hindi naman kami magkaroon ng anak kasi ayaw niya rin po. Ano po ba ang dapat kong gawin? Well, ano ba ang gusto mong Oo gawin? nga di ba? Okay. Gusto ko pong makipaghiwalay Ayan, kasi nahuli ko nga okay. na may ibang Hindi, babae. yung pong pakikipaghiwalay, magagawa po ninyo yan anytime. Opo, kung dalawa lang naman po ang pwede nyong gawin doon sa pakikipaghiwalay. Una, umuwi po kayo sa bahay,
kunin po nyo lahat ng damit at gamit ng husband nyo, ilagay po ninyo sa isang maleta, itapon nyo po sa labas ng bahay. Hindi. Maiiwan siya sa loob ng bahay. Parang nagbibigay ka ng ideas, ha? Hindi naman. Biro lang yon. Yun naman pangalawa, pwedeng kayong umalis. Doon sa bahay, umuwi kayo sa nanay nyo. In short, mag-alis sa balutan kayo. Ayan. Madali pong makipag-iwalay. Pero yung pong baka ang nasa isip ninyo ay pwede bang mawalan ng visa yung kasal ninyo o dili kaya ay makapag-asawa kayo uli. Talagang hindi na kayo magbabalikan. Sa kasamaang palad po kasi, kayo po ay Pilipino. So, hindi po kayo makakakuha ng divorce. Opo. Pero yung asawa niya, pwede kayong diborsyohin. Okay. Kasi taga-Canada, may divorce sa Canada. Siguro sabihin nyo rin sa asawa nyo, maghiwalay na tayo at pwede bang diborsyohin mo na ako sa Canada. Ayan. Pagka po yung asawa nyo ay pumunta sa Canada, nag-file ng divorce, at na-grant po yung divorce, yung pong divorce na yon kikilalanin po sa Pilipinas. Opo. Parang meron akong narinig na merong nag-react right away. Para ganun pala yun. Oo, pwede pala yun. Ganun pala. Oo, lakas ha. So pwede. Pwede, diba? opo. Dito naman sa Pilipinas, yung infidelity, diba? Pambababae, ay pwedeng ground for legal separation. Ground for legal separation So, naman. hindi nyo na kailangan na to live under the same roof, di ba? Pwede na kayong legally na humiwalay. Pero yun nga, pag legal separation lang, hindi pa kayo pwede mag-asawa. Kasal pa sa kayo. iba. Kasal. Mananatili po kayong kasal sa isa't isa. So, kung mamamatay po yung inyong asawang Canadian, ay baka po magmana kayo sa kanya. Bakit ko sinabing baka? Kasi po Canadian law ang magsasabi kung sino ang mga tagapagmana niya. Pero pag namatay kayo, tagapagmana ninyo yung asawa ninyong Canadian, maski po babaero yan. Ito naman, pambababae pa lang pinag-uusapan. Kamatayan na. Hindi kasi nga, yun ang effect ng legal separation. Correct. Nananatili po kayong kasal sa isa't isa, at kapag ka po kayo ay nakipag-boyfriend, Naku, may kaso baka kayo. may kaso pang kriminal. Adultery kayo. Ma-adultery kayo. Pero ang layo na nga ng pinuntahan ng Although, siyempre, dahil nang bababae daw yung husband niya, parang recrimination naman, defense. Diba? Pareho silang guilty of the correct. same ground for legal separation. Kasi pa parang nang babae ka, manlalalaki naman ako, sabi ni Mrs. Yan. Parang, kung ano yung magagawa mo, magagawa ko rin. Sabi ni Mrs. Di ba? And I will do it better. Sabi niya. Okay, naku, baka kung ano-ano pa maisip nito. Parang linya ko sa'yo yan dati. Opo. Sinabihan ko siya dati, naku, huwag mong uumpisahan yan. Oo nga. Hindi ko na uumpisahan si Tay. Oo nga. Huwag mong uumpisahan. Ay, hindi. Bawal. Never. Oo, never. Totoo? Oo, totoo yan. Cross by heart. Hope to die. Parang pelikula yun. Oo nga. Parang hindi naman maganda naman yung... Hindi na ba? May hope to die ka pang nalaman dyan. Di ba kasi yun, di ba? Pelikula nga yun. Oo nga. So, eto na lang. Si May, 32 years old, galing Kamuning. Hello, attorney. May chance po ba mapababa yung interest sa Wow! For once, na iba tayo ng usapan, ha? Hindi relasyon, kasal, hiwalayan, pagkakautang. Parang mas nakakainis pag-usapan to. Sige. Yung mama ko po kasi nakautang principal po is 25,000. Pero yung tubo, umabot na sa 60,000, nag-triple. More than triple. Tubo pa lang yun. Ang tubo. Tubo pa lang. How unconscionable. Wala na po kasing, marami pong naniniwala na wala na yung usury law. Okay? Wala na raw po yun. Ano ba yung usury law? Nung araw po, merong batas na ang tawag ay usury law.
Yung po kasing mga nagpapautang ng napakalaki ng tubo, ang tawag sa kanila ay usurero. Usurer. Opo. At yung practice ng yung business na pagpapautang ng napakalaking tubo ay usury. Bawal po yun ng araw. Ngayon, marami nagsasabi na wala na yung batas na yon, na amend na raw po yung batas na yon. Kaya hindi po sila makukulong dahil hindi natin sila madidemanda ng kriminal kasi po ay wala na yung batas na usury law. Pero sobrang laki naman nung kanilang sinisingil na interest. At ito po ay hindi nakatanggap-tanggap sa konsensya ng isang tao. Unconscionable. Opo. Kaya lang... Yun ang term talaga na ginagamit po sa batas. Yun po ang nakasulat sa civil code. Kung unconscionable. Hindi na ito matanggap ng konsyensya. Hindi dapat natatanggap ng konsyensya. Hindi na matatanggap ng Pero yung mga usurerong yan, wala naman mga konsyensya yan. Mm. Hate ko talaga itong mga usapang utang. Usapang utang. Kaya lang, pupunta po kayo sa abogado, o sa PAW kaya, para libre, para po magsampa ng kaso na babaan yung interest. At hihilingin po natin dun sa husgado na ideklarang ang interest na kanilang sinisingil ay hindi katanggap-tanggap Unconscionable. sa konsyensya ng isang tao. Pagka po na-kumbinsi natin yung judge na po ang magsasabi, oy, usurero, bawasan mo ang interest. Pero walang kasiguruhan, di ba? Ay, siyempre. Depende Pero nagkaroon po yan. ng mga kaso sa Korte na umabot sa Korte Suprema na Nanalo. Sinabi ng Korte, masyadong malaki ang interest na yan. Babawasan natin. Binawasan po. Binawasan naman. Ayan. Okay? Ang susunod naman ng tanong ay galing kay Mika, 28 years old, attorney. Paano if nakapangalan sa bunso ang land title? May karapatan pa ba ang 6 niya pang kapatid? Maraming marami siyang hindi nasabi doon sa kanyang text. Pero ipapalagay natin na yung lupang kanyang sinasabi ay lupa ng kanyang mga magulang. Tatay, correct. Lupa ng kanyang mga magulang na minana ng kanyang mga magulang o binili ng kanyang mga magulang at ipinangalan ng kanilang mga magulang sa isang anak doon sa bunso. Baka may pinagtataguan yung mga magulang kaya linagay sa pangalan. Linagay sa pangalan ng bunso. Ayun, kung yung pong bunso ay binili naman niya sa kanyang mga magulang ang lupa, kaya napangalan sa kanya ang titulo, ibinenta. Sabi nung mga magulang, bunso, kailangan namin ng pera, baka gusto mong bilhin na itong lupa at ililipat na namin sa iyo ang titulo pag binayaran mo kami. Kung ganun po ang pangyayari, na talagang binili ni bunso ang lupa at ang ginamit na dokumento ay deed of sale, opo, at ito'y totoo, ay wala na po tayong habol doon. Ayun ay talagang tunay na sale. Mapupunta po kay bunso. Subalit, datapwat, whatever. Ngunit. Kung ito po ay hindi naman talaga bentahan at ito'y binigay lamang nung kanyang mga magulang kay bunso kasi paborito. Parang ikaw. Parang ako. Uy, hindi totoo yan. Bunso ng 6. Bunso ng 6 na magkakapatid. Pero wala pong ganun. Pero paborito ka. Hindi totoo yan. Baka nakikinig yung 5 ko pang mga kapatid. Aso? Hindi naman totoo yan. Grabe. Sige na. O ngayon, kung talagang ipinangalan lang po ito kay bunso, dahil siya'y paborito, pero ito'y bigay lamang, ay pwede po ninyong makuha yung share ninyo. Makukuha po natin yung share ninyo. Kaya lang, kung hindi po magkukusang loob si bunso na ibigay ang inyong kaparte doon sa lupa, mapipilitan po tayong magsampan ng kaso sa husgado para pilitin si bunso na ibigay niya ang kaparte ng kanyang 6 na kapatid. Totoo yan. May nalimutan pa ba akong sabihin doon? Parang wala naman. Parang wala na. Parang wala naman. Okay. Thank you, Sweetie Pie. Okay. Ano ba?
Parang nawawala ako sa tamang nadidistract ako eh. Attorney ako, attorney. Attorney, sige, attorney. Okay. Sinusunod. Anong tawag mo sa akin? Abogada de Campanilla. Okay. Hindi, Anyway. pero kanina sweetie pie. Ay, grabe. Ang susunod po na tanong, Gregorio, galing kay Gregorio, 34 years old, Masbate. Grabe ang reach mo. Honey. Masbate na, Uy. oo. Grabe meron, ang reach mo. meron na nga ano Hanggang eh. Masbate tayo ah. Nga, darling. Hindi pa. Sweetheart Ano lang ba? talaga ang tawag sa kanya. Tama na. Baka yun ang tawag mo sa iba. Ay, hindi. Bahira pa yun. Huwag Dapat mo pare-pareho na. Anyway, may katanungan lang po ako, attorney, regarding sa lupa po. Namatay na nanay namin at nakapangalan sa kanya ang 10 hektarya. Wow! Hinati-hati namin magkakapatid. Pero ang tito ko ay nasa tita namin na kapatid ng nanay ko. Yung physical custody, physical possession lang ng Ayun, titulo hindi nga maliwanag yun eh. ay nasa tita namin. Paano ba yon, attorney? Nakapangalan sa kanya ang 10 hektarya. Okay. Nakapangalan sa Nanay niya. Oo. Okay. Pero hinati- nasa tita ang okay. titulo. Well, ang una po nating dapat na tanungin, hindi po yung nanay niya patay niya. Bakit kaya nasa pag-iingat ng tita ninyo ang titulo? Kung ito ay nakapangalan na sa nanay ninyo, bakit wala sa nanay ninyo ang titulo? At ito ay nasa pag-iingat ng tita ninyo. Pwede po tayong manghula, no? Manghuhula kami kung ano kaya nangyari diyan. Ang unang pwedeng nangyari, Pwedeng ninakaw. ayan, pwedeng kinuha ni tita yung lupa, yung titulo. Ang titulo. Masama ang tita yan. Okay. Pangalawa, baka naman po nangutang ang nanay ninyo kay tita at naisanla ang lupa. Okay. Ginawang sangla ang lupa. Pangatlo, baka naman po yung titulong yan ay pag-aari ng kanilang mga magulang, ng lolo't lola ninyo, at ipinangalan lamang sa nanay ninyo. Pero para naman mapatunay na hati-hati pa rin hati sila ng tita niya, ibinigay naman ang titulo sa tita niya. Well, hindi namin alam kung ano po ang dahilan at ito ay nasa tita nyo. Unahin natin dun sa una. Pag nanakaw ng Opo. titulo. Halimbawang kinuha lang ng tita ninyo o baka siya lang yung binigyan ng kapangyarihan ng nanay nyo na ilipat ang titulo sa pangalan ng nanay nyo, siya ang nag-ayos ng papel, pero hindi pa niya isinosurrender yung pwede titulo. din yun. Pwede rin yun. Ano po ang gagawin natin? Ano nga ba? Opo, ay di susulatan natin siya. I-demand natin na ibalik na niya ang titulo. Okay, kung ayaw po niyang ibalik ang titulo, kakasuhan po natin. Okay, pwede po natin kasuhan. Ano naman ang mga kaso na yan? Para po i-deliver niya. Ibalik. Ibalik niya yung titulo. Ngayon, halimbawang nanalo tayo ron sa kaso, inutusan siya ng husgado, ibalik mo yung titulo sa mga pamangkin mo dahil ito ay hinahawakan mo ng walang basihan sa batas. Okay. Pag hindi po sumunod yung tita ninyo, okay, pwede nating ipakontempt or pwede po nating hingin sa husgado na ideklarang wala ng bisa yung titulong iniingatan ng tita ninyo at utusan ang Register of Deeds na mag-issue ng panibago. Opo, ng panibagong titulo sa pangalan ng nanay niyo. Pwede bang i-declare as lost? Titulo? Di magsisinungaling naman sila. Kasi alam nila kung nasaan yung titulo. Kasi alam naman nilang hindi nawawala. Oo, correct. Di meron silang kasinungalingang gagawin. Kasi po yung pong petition for issuance of a lost title, reissuance of a lost title,
may mga dahilan po doon. At kung sasabihin yung nawala, hindi naman totoo, falsification o public So warning po document. natin yan kasi may gumagawa Yes. talaga niyan. Opo. Dedeklara nila na nawawala yung titulo tapos papa-issue nila sa pangalan. Apo, nako, may mga kaso na po kung hinawa kong ganyan. Pwede po silang kasuhan ng falsification. Apo. So anyway, ang bilis ng panahon, di ba? Tapos na ba tayo? Tapos na. So sa mga nag-text o nag-comment sa ngayon aking pa lang, Facebook page, ngayon pa lang tayo nag-iinit, Sweetie Pie. alam mo, pag ikaw ang nagsasabi, parang hindi maganda ang dating. Ano, parang mahalay? Wholesome. Ganon. Kung makatawa ka, parang oo, totoo. Oo nga. So, ito talaga, ang hirap namang makipartner dito sa aking partner. Abangan nyo na lang po ang mga sumusunod nating mga episode. Baka yung mga tanong ninyo ang ating mapag-usapan. Diba? Sa maraming salamat sa mga nanood sa ating palatuntunan, sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal Channel 101. Abangan na po ninyo ang susunod naming episode. Okay, so until then, kung wala pa si Maring Yao, get well soon. Ako po ang inyong lingkod, Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. At ako naman po, inyong abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Hanggang sa sa muli, ito ang Danicon, Abogado de Campanilla. Salamat po.